Amen. So, ito pong ating talata ay panulat po ni Moses na kung saan ito po'y may lakip na masasabi nating paalala at warning na rin at the same time. Alam naman natin na meron pong naging problema sa mga naunang henerasyon at ito po'y dahil sa kanilang unbelief. Ito po'y dahil sa kanilang naging disobedience. Hindi po nakaentrada ang marami po sa kanila. Ang ibig ko pong sabihin, may naging problema kaya itong generation na ito ay kinakausap nito pong si Moises. Kasi yung unang generation, sila po ay naiwan sa Egypt, mga namatay po sila sa wilderness, sa wilderness, mga sila po ay talagang masasabi po nating ayon sana sa ipinangako ng Panginoon, hindi po ito na-enjoy at hindi po sila talagang masasabi nating napagpala. So kaya in preparation sa mga taong ito, sa generation na ito na bago ay nagbigay ng warning po si Moses sa kanila. At ito po ay ang paalala sapagkat ang kanyang kamatayan po, kung tutusin, malapit na, matanda na po siya, di po ba? So dahil sa pagkaalam niya, malapit na po siya na mamatay, so pinaalalahanan na po niya ang masasabi nating people of God patungkol sa laws, commandments ng Panginoon, patungkol sa promises ng Panginoon, at siyempre pa, ibinigay po niya ang pagdidiin tungkol sa katapatan ng Panginoon. Kayo po ba, mga kapatid, kinikilala po ba natin that our God is faithful? Yes, our God is ever faithful. Pag sinabi po nating faithful, it means to say na siya po ay loyal, sincere, honest, committed, and masasabi po nating consistent. Yes, ang ating Panginoon ay tapat, siya po ay tunay, siya po ay masasabi nating committed, loyal. Yan po ang katangian ng ating Panginoon. So, ang faithfulness po ay katangian ng Diyos. At alam nyo, isa po ito sa maganda at matinding katotohanan sa turo po ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ay matapat. And because our God is faithful. Di ba? Yun yung title natin. We can face everything, every circumstance of life, mga kapatid, with peace, with courage, and with confidence. Kaya ngayon po, sa magiging pagsasalo-salo natin, gusto ko lang po na mapaalalahanan ng bawat isa sapagkat human tendency po ang makalimot. Kung tutuusin po sa lakbay natin sa buhay, kung ikaw po, ilan na ang taon mo ngayon, lalo na sa usaping Kristiyano, kung gaano ka nakatagal bilang mananampalataya, dapat sana mulat ka na, dapat sana malinaw na sa iyo, sa bawat isa po sa atin, that our God is really faithful. And that is my objective, to emphasize to everyone that our God is faithful. And because our God is faithful, so number one, we are comforted in trials. Because our God is faithful, we are comforted in trials. Magbigay pansin po tayo sa ilang mga talata po sa banal na kasulatan. Kasi po, we cannot deny the fact na sa Christian life, marami po tayong tinatawag na pagsubok. Yes, it is good to accept that ang buhay po natin bilang Kristiyano ay buhay na nakakaranas at umaharap sa maraming mga testings and trials. Sinabi po yan ni James na wag daw tayong masusurpresa. Think it not strange. Yan, sabi naman ni Peter concerning the fiery trial which is to try you. Si James, nililiwanag niya at ang sabi nga po niya, tinuturuan pa niya ang kanyang mga sinulatan ng tamang attitude sa James chapter 1, verse number 2, Brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Who can deny that in the reality of this life, we believers are experiencing and facing so many trials?
along our journey. Maring presently, ikaw, meron kang dinadaan ng matinding trial ngayon. Meron kang, di ba, masasabi nating pagsubok. So, gusto ko po na makomfort po tayo ng mensahe po patungkol sa katapatan ng Diyos. Dahil sa tapat ang Diyos, we are comforted in trials. Halimbawa po, yung sinabi po ng Psalm 119 and verse number 75. Ang sabi po, I know, O Lord, that thy judgments are right and that thou in faithfulness has afflicted me. Minsan kasi mga kapatid, ang ating pong kaisipan, kapag kami mahirap na sitwasyon, kapag tayo po ay medyo dinaan ng dilim sa buhay, para bang ang question kaagad ay ang katapatan ng Diyos, na kung bakit ganito nangyari sa atin, kung may Diyos. Actually po, yung mga trial sa buhay ay pagkakataon para patunayan ng Diyos ang kanyang katapatan. Kaya ang tama sana, tayo po ay ma-comfort sa panahon ng ating pong mga pagsubok at ang dahilan dahil tapat ang ating Diyos. Amen? So sinabi po yan sa Korinto na kung saan, di ba, pinaalala ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, beginning verse number 12, ang sabi niya, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. And then, sinunod po niya, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful. So, the Apostle Paul emphasized that because our God is faithful, whatever trial, whatever testing, whatever difficulty might come along our way, ang po pwede po nating maging comfort ay ang katotohanan tapat ang Diyos. Yes, I am telling you this morning, because our God is faithful, we are comforted in trials. Diba? Yun po yung dapat klarong-klaro po sa atin eh. In fact, doon po sa pangalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, binigyang pansin din po niya na ang Diyos natin, ang tawag sa Kanya, the God of all comfort. So if you are experiencing testings and trials, diba, maybe presently as what I have told you, maaaring presently nandyan ka sa sitwasyon na may pagsubok ka sa buhay mo. Ang gusto ko maging comfort mo ay ang ating pinag-aaralan tungkol sa katapatan ng Diyos. I want to remind you that because our God is faithful, we are comforted in trials. Sa 2 Corinthians chapter 1, sa pangalawang sulat na ito ni Apostol Pablo, binigyan po niya ng diin na ang Diyos daw po natin is the God of all comfort. Yan po ay nasa verses 3 and 4. Diba? Sabi, He is the God of all comfort. Ang sabi, who comforted us in all our tribulation. Very consistent po ang Bible. Actually po, it is not true na kapag ka naging Kristiyano ka na, wala nang problema. Hindi po totoo yun. Kristiyano, hindi Kristiyano, sa realidad ng buhay, may problema. At ang problema po is in different form. Iba-iba po yung anyo po ng problema sa buhay po natin. At sa iba't ibang aspeto rin po ng buhay natin, posibleng meron tayong problema. Halimbawa lang ngayon, kung magpapakatotoo tayo, ano ang presenting problema natin? Kung Kristiyano po tayo, bahagi po ng buhay na may problema, at ito nga ang isa sa tawag natin testing, ang isa sa tawag natin trial, at ito po mga kapatid ay ating pong makakayanan sa pamagitan po ng panghahawakan sa Diyos na matapat. Yes, wag ko kayong magtataka kapag kami mga kung ano-ano tayong na-experience sa buhay natin. Atake ng kaaway, contrary winds, struggles, challenges, mga kapatid. Pero ang importante lang po ay ang understanding that our God is faithful. And because He is faithful, siya ang magko-comfort sa atin sa lahat po ng ating pong mga dinadaanan. Si Jesus Christ po, ang sabi niya, talagang sa Kanya may kapayapaan tayo. Pero in the world, you shall have tribulation. Dito rin po sa mundo, marami tayong kapighatian. Pero ang sabi niya, magpakatatag tayo sapagkat Kanya pong napagtagumpayan ang lahat ng ito. So, it is very important for me and for you, for all of us believers to learn to trust the faithful God
Because our God is faithful, we are comforted in trials. Di ba naalala nyo po yung laging ginagamit po ng marami? Yung Lamentations chapter 3. So kung titingnan po natin yung konteksto, nandun po yung pag-iisip tungkol sa kalagayang hopeless and helpless na kahit na ano ang tingnan, usapang panganib, usapang difficulty, usapang discouragement. Nandyan po ang difficulties, nandyan po ang masasabi nating discouragement and even dangers. Ang tumatakbo sa isip ng typical na tao, mag-give up. Di ba? Po pwedeng, yung iba po, may suicidal tendency pa kapag ang pakiramdam niya, hopeless na and helpless na ang kanyang sitwasyon. And it is good sapagkat ang sulat ni Jeremiah dito po sa aklat ng Lamentation, ang gustong-gusto ko po dito, yung yung flow of thought, yung bang kaisipan na po pwede palang mangyari na ikaw mula sa panghihina ng iyong kalooban, mula sa natatakot mong kalagayan, mula sa iniisip mong hopeless and helpless na ang iyong sitwasyon, tas bigla kang may maaalala. Yan po ang kagandahan ng Lamentation chapter 3, beginning verse 21. Diba? Sabi niya, "This I recall to my mind." Ito yung naisip ko, ito yung naalala ko. "This I recall to my mind. Therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we're not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness." So the reason why you and I need to be reminded always of the faithfulness of God, because it is very helpful na maisip natin that God is faithful at ilid tayo doon sa maganda pong masasabi po nating kaisipan na dahil tapat ang Diyos, may kaaliwan. We are comforted in trials. Mga kapatid, God's faithfulness assures us that our trials are not meaningless. He is working through them for our good and His glory. Yes, we can glorify God. We can praise God. Hindi ba? Ito yung binanggit ko sa inyo kanina. Nasabi po ni Apostle Peter, "Think it not strange concerning the fiery trials which is to try you." Yan po yung sinabi ng 1 Peter chapter 4 verse number 12. Diba? Huwag nating isipin kakaiba. Diba? Think it not strange. Huwag tayo mabubulaga. Huwag tayo magugulat. Think it not strange concerning the fiery trial. So, hindi ba po pwede nga sabihin pagsubok na lang. Pero sabi niya, matitinding pagsubok, fiery trials, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Yung bang ang dating niya, para bang, ang bibigat naman ito, mga kapatid. Ang matapat na Diyos, hindi kahahayaan na dumanas ng pagsubok na hihigit sa iyong makakaya. At ang ating pwedeng panghawakan, tapat siya. Hindi ka makakaranas ng kahit anong karanasan na walang sapat na biyaya ang Panginoon upang tayo po ay tulungan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi nga po ni Peter, "If any of you suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God." Di ba? On this behalf. So, we can still glorify the Lord sa mga pagsubok natin, at gusto kong sabihin sa inyo, because our God is faithful, we are comforted in trials. Number 2, because our God is faithful, we are courageous in troubles. Diba? So, pwede pong makita natin itong mensahe ng katapatan ng Diyos na paalala na maging matapang tayo na harapin ang mga trouble sa buhay po natin. Siguro po ilang mga talata ang po pwede nating maalala patungkol dito. Like in Isaiah chapter 41 verse number 10. Diba? Ang sabi, "Fear thou not, for I am with thee." Okay? "Fear them not, for I am with thee." Huwag kang matakot. "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee." Yan. So kaya sa mga pipili ng mga memory verses, ito, kailangan natin ito. Sa Deuteronomy chapter 31 verse number 6, ang sabi po, "Be strong and of a good courage." Sabi niya, magpakatatay kayo at magpakatapang na mainam. Ang pinaka magandang sinabi po dito, "He will not fail thee
nor forsake thee. So the same concept, mga kapatid, ng Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Di ba? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. I will not fear what man shall do unto me. So, ang aking pong nais na talagang sabihin sa bawat isa, because our God is faithful, pwede tayong magpakatapang, magpakatatag, magpakatibay, huwag tayong madadaig ng panghihina ng loob. Kasi alam niyo po mga kapatid, pwedeng maging manifestation po yan ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Alam niyo, yung bayan po ng Panginoon, isa sa problema nila. Wala pong problemang, kokontra doon sa sinabi ko, that their main problem is unbelief. Ang problema po nila talaga, yung kawalan ng tiwala sa Diyos. Kasi mga kapatid, yung pagsuway po nila, yung paggawa ng mga sarili nilang gusto, yun po yung manifestation ng kawalan po ng pagtitiwala sa Diyos, sa sinabi mismo ng ating Panginoon Diyos. So, importante po na ako at ikaw, meron kang nakatatak sa isip mo. Katulad ng sinabi po ng Psalm 46, di ba? And verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble or in trouble. Diba? Psalm 46 verse number 1. Ang sabi po, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So kumbaga mga kapatid, laging available ang tulong ng Panginoon. Kaya anuman po ang kinakaharap natin, pwede tayong magpakatapang sapagkat ang Diyos ay matapat. God's faithful presence gives us courage when facing difficulties, diba? Dangers and disappointments. Pagka tayo po ay humaharap at nakakaranas ng tinatawag nating difficulties, diba? Reality po yan May mga sitwasyon tayo na talagang para sa atin napakahirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Napakadaming gumugulo sa isip ko. Pero dito po sa ating punto ngayon, because our God is faithful, we are courageous in troubles. Yes, mga kapatid, di ba? Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. At ang dami pa pong sinabi ng talata para po mapatapang lang tayo at mapalakas ang loob po natin. Di ba? Be strong of a good courage, knowing that God will never leave His children. He will never leave us. He will never forsake us. Di ba? Yun po. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. Hindi magandang Kristiyano tayo, nabubuhay tayo sa pangamba. Hindi magandang Kristiyano tayo, nabubuhay tayo sa takot. Hindi po magandang Kristiyano tayo, nadadaig tayo ng hina ng loob. Mga kapatid, ang usaping pananampalataya ay usapin ng kung saan tayo po'y magiging matatag at matibay at matapang na haharap sa anumang hamon ng buhay. Yes, sabi ko nga, ilang beses ba na sa buhay po natin napatunayan na natin na talagang ang Diyos hindi nagpapabaya? Na nandyan po siya parati para po sa atin. Mga kapatid, kaya ang isang maganda po na talagang lagit-lagi maalala nyo po yung sinabi po ng Psalm 46 verse number 1 na kagaya ng na-share ko sa inyo. Diba? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So, because our God is faithful, we are comforted in trials. Because our God is faithful, we are courageous in troubles. Mga kapatid, ang ganda-gandang paalala po na dapat makita nyo na ang Diyos, dahil siya'y matapat, po pwede tayong magkaroon ng kaaliwan sa lahat ng mga pagsubok, po pwede tayong magkaroon ng tapang at lakas ng loob sa mga kabagabagan sa buhay na ito. And then, last but not the least, because our God is faithful, we are confident for tomorrow. Amen? Yes. Dahil matapat ang Diyos,
huwag tayong mangamba at mag-alala sa kung ano ang bukas. Mga kapatid, ang Diyos natin ang may hawak ng ating bukas. Siya ang nakakaalam ng ating bukas. Siya ang nakakaalam ng mabuti para sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong paalalahanan ng bawat isa sa atin, because our God is faithful, we are confident for tomorrow. Ang sabi po ng Philippians chapter 1 and verse number 6, ang kumpiyansa natin ay ang bagay na ito, sabi ni Pablo, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen? Yes. Ang akin pong pinangahawakan, Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Ang ibig sabihin po, mula sa buhay na akin pong tinataglay, sa akin pong buhay kaligtasan, kung ano po ang mga pinasimulan ng Panginoon sa akin, kung tutuusin, dapat maging konfidente ako na siya rin po ang magtatapos. Kaya po, wag natin pagdududahan at pag-aalinlanganan po ang ating Panginoon, mga kapatid. Yes, ang mensaheng ito ay naglalayon na talagang ang bawat isa sa atin. What I mean to say, one of the goal ng message po natin is to remind everyone, because that is exactly what Moses did. Diba? He reminded the new generation. Pinaalalahanan po niya yung new generation na ang naging problema na nila noon, yung pong tinatawag natin pagsuway dahil sa kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na matapat. Ang ibig sabihin, siya po ay tutupad at tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya nga, minsan may iisip mo kung talagang ang mga mananampalataya nagtitiwala sa Diyos, ba't hindi makasunod? Bakit hindi po makasunod? Sinabi po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung titingnan niyo po ang context noon, ito po'y rebuke ng ating Panginoon sa mismong mga alagad niya na nag-aalala at nangangamba sa buhay. Diba? Matthew chapter 6 po ang record. He rebuked His disciple. Sabi niya, ang mga ibon pinakakain, ang liryo sa parang dinaramtan. Tapos, heto tayo, masyado tayong balisa. Paano na tayo bukas? Ano kaya ang mangyayari na sa buhay natin? Wala tayong trabaho, nawalan ka ng trabaho. Ganito yung sitwasyon mo na para bang doon nakasalalay ang buhay. Kung Kristiyano po tayo, ang buhay ay nakasalalay sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Amen? Kaya yun po ang sinasabi niya. Therefore, take no thought. Diba? For your life. Anong kakainin mo? Anong daramtin mo? Sabi nga ng Panginoon, mas mahalaga kayo sa ibon, mas mahalaga kayo sa liryo sa parang. Ang dapat lang, ito ang maging kumpiyansa ninyo. Unahin ninyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, take no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So kaya maganda po, wag Matthew 6:33 lang ang ating pong maging kabisadong talata. It is also good to memorize and be reminded nung sinabi po sa Matthew 6:34, therefore take no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Hayaan niyo po yung bukas ang mamroblema sa kanyang sarili. At ako, ikaw, bilang mananampalataya, ang dapat nakatatak sa puso natin that our God is faithful, and because our God is faithful, we are confident for tomorrow. Amen? Yes. Mga kapatid, sa Hebrews chapter 10 and verse number 23, ang sabi po ng writer, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Kumbaga, kaya ka magiging kumpidente kasi nga, alam mo na tapat ang nangako. Simple lang naman yan eh. May iintindihan kita kung kapag ka po, halimbawa, ang nangako sa iyo ay tao, dumating ka sa punto na pagdududahan mo. Alin sa dalawang bagay yan? Una, dahil hindi mo kilala. Hindi ko kilala. Ewan ko kung tutuparin niya yung kanyang pangako. Yung isa naman, dahil kilala mo. Nako, kilala ko na yan. Wala pang pinangakong natupad yan. Yung iba nga, ang biro nila eh. Sa 7 ipinangako niyan, 8 ang hindi natupad.
Di ba? May mga ganong biruan po tayo. So dahil hindi mo kilala, hindi mo pwedeng panghawakan. Yung isa naman, dahil kilala mo na, alam mo na hindi mo mapanghawakan. So that is applicable sa usapin ng tao. Bagamat, shout out Brother M ha, nagulat ako, walang any insinuation, isang pagkakataon po, nag-express po siya ng kanyang heart. Sabi niya, Bishop, BFDB, ano ba sukat ng paa mo? Ayan. Syempre tayo, sanay tayo sa mga biruan na kukunin ang sukat ng paa mo tapos uuwian ka ng medyas. Pero ito po, grabe. Ha? Ang sabi po niya, uuwi po kasi ako. Gusto ko po kayong bilhan ng sapatos. Alam niya kasing ako po'y mahilig sa basketball. So without any insinuation, he expressed his heart that his desire is to give me a beautiful basketball shoes. And you know what? Siyempre po, sinabi po niya yon. Pangako po niya yan. Tingnan niyo po ho, ngayon umuwi po siya. Pumunta po ako dito. Tingnan niyo yung aking pananampalataya. Okay? Una, sapagkat naniniwala ako na ang tao instrumento, pero ang pagtitiwala natin nasa Diyos. Alam niyo po ba na bumiyahe po ako dito na wala po akong basketball shoes na dala? Bakit? Sapagkat naniniwala ko na ang Diyos ang magpo-provide. And you know what? Ang katapatan ng Diyos ay nahayag. Pagdating po namin dito, ang isa sa sumalubong po, bukod sa amin pong celebration ng anniversary ng mag-asawang Pastor Proby at Ma'am Kay, pagdating po namin sa kanilang bahay, wow! Katuparan ng pangako ni Brother M na napakagandang basketball shoes. Nako, wow na wow talaga. Para maniwala kayo. Ayan, kita nyo? May props pa pala ako dito. Ayan o, di ba napakagandang sapatos? So, si Brother M nangako, tumupad. At alam ko, kilos ng Panginoon sa kanya yon. Okay? Mga kapatid, pag si Brother M nangako sa akin, dahil tinupad niya ang kanyang pangako, maintindihan niyo ko na confidente na ako. Nako, yan si Brother M. Pag nagsalita yan. May ano pa nga, may extra blessing pa nga dahil meron pang para sa wife ko, di po ba? So, mga kapatid, dahil nakita ko po na siya po'y tumutupad sa kanyang pangako, nagiging confidente ako. Pero mga kapatid, darating ang time na kahit ano ang gusto ni Brother M, hindi po siya po pwedeng walang limitasyon. May hangganan po siya. Diba? Pero ngayon po, ang pinag-uusapan natin ay yung kumpiyansa dahil sa katapatan ng Panginoon. Hindi ba sabi ko sa inyo, pag sinabi pong katapatan, hindi lang ito usapan ng loyalty, hindi lang ito usapan ng tinatawag po nating honesty. Ito po ay usapan ng commitment. Pagka po ang isang tao ay tapat, pag nangako yan, ano man ang mangyari, tutuparin po niya ang kanyang pangako. Kaya nga ang sabi po ng writer ng Book of Hebrews sa chapter 10, verse 23, again, let us hold the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Maintindihan kita kapag ka po ang nangako sa iyo, yung tao na ang daming beses na nangako sa iyo at hindi naman tinutupad. Sa sitwasyon mo, kung ang mangangako sa iyo ang isang tao na alam mong hindi totoo at hindi tapat, it is very understandable for you not to be confident. But listen, ibahin po natin ang sa Panginoon sapagkat ang Panginoon po ay tapat at naniniwala po ako na kahit kailan hindi pa kumabisala at sumablay ang Diyos at hindi tumupad ang Diyos sa kanyang pangako. That is the reason why ang sabi po, ang encouragement po ng Hebrews chapter 10 and verse number 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Diba? Yun naman ang totoong pananampalataya, hindi yung nagdadalawang isip ka eh. Remember, James chapter 1, the concept is the same. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and pray that not, and it shall be given him. Pero ano po ang sinabi ng James 1:6? Oo, nagbibigay ng karunungan ng Diyos. Pero ang kumpiyansa natin dapat nandoon sa tiwala natin sa Diyos. If any of you lack wisdom, hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyo. Mga troubles, trials, testings, difficulties, sufferings, di ba?
Mga parang walang sagot sa isip mo, okay? Kung hindi mo maintindihan yan, ang sabi po ng writer ng Book of James, ang sabi po niya, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Pero ang niliwanag lang po niya, but let him ask in faith. Anong ibig sabihin ng asking in faith? But let him ask in faith. Nothing wavering. Yung pala ang ibig sabihin ng faith. Yung hindi ka magwe-waver. Nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. At tiniyak na po. And let that not man think that he shall receive anything of the Lord. Bakit daw? Double-minded man. A double-minded man is unstable in all his ways. So kaya mga kapatid, because we believe that our God is faithful, we are confident for tomorrow. Amen? Sa ating pong pinag-aaralan ngayon, para sa akin, sapat ito na kung medyo tayo po ay nasa mabigat na kalagayan, ang comfort natin ay ang katapatan ng Diyos. Kapag humaharap naman tayo sa matinding laban at matitinding mga atake ng kaaway, ang ating puntapang ay dahil sa katapatan ng Diyos. Ganon din po mga kapatid, maganda rin po na natutunan natin na dahil ang Diyos po natin ay matapat, po pwede tayong maging konpidente sa ating pong bukas. Yes, mga kapatid, sa Diyos po kasi areglado na ang ating bukas. Ang ating pong po pwedeng maging kaisipan ay ang katotohanan, ang katapatan ng Diyos. Ang ating pong po pwedeng panghawakan sa buhay nito. Yeah, ang katotohanan po, God's faithfulness guarantees that our future is secure in His hand. Diba? Dahil yung katapatan po ng Diyos, yan po ang magpapatunay na talagang may seguridad po tayo sa ating kinabukasan. Mga kapatid, because our God is faithful, we are comforted in trials. His faithfulness sustains us, mga kapatid. Yung katapatan po niya ang magsusustain sa atin. Because our God is faithful, we are courageous in troubles. His faithfulness strengthens us, mga kapatid. Mga minamahal, yung katapatan niya dapat magpatapang sa atin. Yung katapatan niya magbigay sa atin ng tibay ng kalooban. Wag na wag tayong bibigay sa kung anumang nararanasan po natin. Ang lagi natin panghawakan, tapat ang Diyos, sisira ang tao. Mga kapatid, bibiguin ka ng tao, but the Lord will never fail us. He will never forsake us, mga kapatid. Because our God is faithful, we are confident for tomorrow. His faithfulness secures us. Yes, mga kapatid, His faithfulness sustains us. His faithfulness strengthens us, and His faithfulness secures us. So, yan po, actually, pwede nga pong another outline po yan eh. Pero yung flow of thought kasi, ang gusto kong bigyan po ng pansin. Because our God is faithful, we are comforted in trials. It means to say, His faithfulness sustains us. Because our God is faithful, mga kapatid, we are courageous in troubles. It means His faithfulness strengthens us. And then we are confident of tomorrow because our God is faithful. His faithfulness secures us. Mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 24, ang sabi po ng Bible, faithful is He. Yan po niliwanag ni Apostle Paul. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Mga Kristiyano, kamusta po tayo sa buhay na ito? Ang ating Panginoon na naging matapat sa ating nakaraan, diba? At nararanasan nating nagtatapat sa pangkasalukuyan, siya po'y mananatiling tapat maging sa ating pong bukas at sa ating pong kinabukasan. Therefore, trust Him. Diba? Always follow Him and rest in His faithfulness. Mga kapatid, mga giliw na taga-subaybay, let me remind all of you, the same reminder na ibinigay ni Moses dito po sa ating teksto. Diba? Sa Deuteronomy chapter 7 and verse number 9. Know therefore the Lord thy God, He is God.
The faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations. So ito pong message na ito ay nag-conceive nung ako po'y nangaral sa anniversary po ng People's Baptist Church Apalit. Kasi ang tema po nila, tunay kang matapat, referring to God. Yes, ang Diyos ay tunay na matapat. And because God is faithful, we are comforted in trials, we are courageous in troubles, and we are confident for tomorrow. How about you this morning? Do you also believe that God really is a faithful God? Then, trust Him. Follow Him, mga kapatid. At ating pong panghawakan ang kanyang salita. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we would like to again thank you and praise you for your message. I know na hindi ito babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Alam ko po na alam mo na marahil sa mga nakikinig po sa amin ngayon, presently, nakaharap po sa matinding laban. Marahil nakakaranas po ng pagsubok at matinding mga kabalisahan, pero salamat po sapagkat may salita mo na umaaliw sa amin. Meron kang salita dakilang Diyos na nagbibigay tapang sa amin at nagiging dahilan kung bakit confidente po kami maging sa aming bukas. Lord, thank you po. We need this message and we really appreciate this message in our lives, oh God. May you continue to work through this ministry, in this ministry, Heavenly Father. And please, Lord, ang bawat nakikinig ngayon ay tunay na turuan mong laging magtiwala po sa iyo. Salamat po, aming Ama, at patuloy po naming inilalapit ang kaaliwan mo po sa naulila po ni Teacher Tessie. Ganon din po, nais naming ilapit sa iyo ang tagumpay ng conference. Ito pong Church Leadership Conference ng Hosanna Bible Baptist Church. Ingatan mo po ang bawat delegates, Panginoon. And Lord, please, si Brother Evangelist Archie Sabornido, nawa makarecover sila sapagkat sila po'y nagkaroon ng minor accident sa kanilang pagtungo po dito. Nawa makarecover siya kaagad at makalakad siya, Panginoon. Sa iyo ko po siya pinagkakatiwala. Again, Lord, thank you so much. May you continue to bless Believer's Breakfast at ikaw po ang siyang laging maitaas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.